Hallelujah. Tayo po lahat ay tumayo upang magbigay galang sa salita ng ating dakilang Diyos na dalhin po ng ating beloved preacher, Brother Nilo D. Guzman. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you, my beloved co-preacher, Brother Eddie Grapani. Amen. Magandang umaga sa lahat ng mga pinagpalang anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Say praise the Lord. Purihin ang mahal ang Panginoon. God bless you po, mga minamahal. Mga anak ng Diyos, gising na gising pa rin. Amen. Praise God. Handang makinig ng salita ng mahal ang Panginoon. Mahal, dumalangin muna tayo sa ating dakilang Diyos, mga kapatid. Magtaas po tayo ng ating mga kamay, mga minamahal. Hingin natin ang gabay ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Dakil at mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming kang sinasamba o Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Salamat, mahal ang Panginoon o Diyos, sa iyong kabutihan, kadakilaan sa aming mga buhay. Kailanman o Diyos, hindi ka nagbago sa amin na mambanal. Mahal ang Panginoon o Diyos, maraming salamat po sa iyong wagas na pag-ibig. Salamat o Diyos, mahal ang Panginoon, sa iyong minamahal ng mga anak na tinipon mo o Diyos sa lugar na ito. Mahal ang Panginoon, upang pakinggan ang iyong mga salita o Diyos. Sa ganang akin, wala akong magawa, mahal ang Panginoon. Dakilang Diyos, gabayan po niyo balik ko sa panalangin. Leading prayer na beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, your and time prophet of God. Mahal ang Panginoon, ikaw nawang sumaamin. Gabayan mo kami. Anoint thy word of God. Make them believe. In the name of Jesus we pray. We bind the power of darkness, hindrances, cast out in the name of Jesus right now. Isang malakas na praise the Lord. Amen. God bless you po, mga minamahal. Makabalik tayo sa ating mga upuan, mga kapatid. At mga minamahal, nais kong patiin ang lahat po ng aking mga kasamang kamanggagawa, mga ngaral, mga minamahal, ating beloved elders, ating mga beloved choir members, musician, technicians, sa lahat po ng ating minamahal mga kapatiran, mga baguhan bisita, minamahal, welcome kayo sa dibala ng gawain, mga kapatid. At I give double honor and respect to the man of God, the prophet of God, our beloved honorable evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, and his beloved children, the whole Almeida family. Mahal, at we always remember and cherish the blessed memories of our beloved honorable stand Pastor Lina C. Almeida. Amen. Sa lahat po ng ating mga minamahal at gidigilo ng mga kapatid sa dakilang Diyos, na palagi po nating kasama sa umagang ito. Mahal, at marami po tayo ngayon sa overnight. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin. Mahal, dakilang Diyos po ang magpapala sa inyong lahat, mga kapatid ko, at sa inyo pong pagdalo sa ating gawain. At lagi po nating i-mindset, mga minamahal, na pag dinala tayo ng dakilang Diyos sa kanyang gawain, pagpapalain ka ng mahal Panginoon. Amen? Naniniwala ba kayo ron? Praise God, mga minamahal. At nais ko rin batiin ang ating mga viewers, mga kapatid, around the globe. Amen. Buksan natin ating mga Bible sa ating pong aralin, mga minamahal, sa umagang ito. At huwag niyo akong tutulugan. Amen. Praise God. Mga minamahal, malalaman po natin gaano po kahalaga ang makinig ng salita ng dakilang Diyos sa ating aralin. Mga minamahal, ito muna ang ating title, mga kapatid. Basahin muna natin. Why God permits the storms of life. Why God permits the storms of life. Sa Tagalog, bakit pinahintulutan ng dakilang Diyos ang mga unos sa ating mga buhay? Amen. Ngayon, mahal, ang bagyo po na ating pag-aaralan dito ay ito po yung nag-represent, ngayon, mahal, ng mga trials, mga pagsubok sa buhay, mga kapatid. Amen. Unang talata po natin, Mark chapter 4, verse 1. Basahin po natin, beloved Brother Doming, ating beloved brother. Ayon sa Marcos 4, versikulo 1. At siya'y muling nagpasimulang magturo sa tabi ng dagat at nagpipinsan sa kanyang mga lubhang maraming tao, anupat siya'y lumulan sa isang daong at siya'y napupo sa dagat, at ang buong karamihan ay nasa lupa sa tabi ng dagat. Amen. Dakilang Diyos ang magpala sa kanyang salita, mga minamahal, sa umagang ito. Why God permits the storms of life. Lahat na may trials, magsabing, praise the Lord.
purihin ang dakilang Diyos. Mga mahal, ang daming totoong anak ng Diyos. Amen. Praise God. Mga minamahal, meron tayong kinakanta mga kapatid lagi. Ewan ko kung kinakanta po rito mga kapatid. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Amen po? Kanta yun ng mga children's choir. Mga mahal. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Amen. Kaya ba natin gawin yon? Sa gitna ng storm, sa gitna ng pagsubok natin, mga mahal, nakasmile pa rin tayo. Amen? Mga minamahal, hanggat naniniwala ka, hanggat sumasampalataya ka ng dakilang Diyos, He is the same yesterday, today, and forever. Mga minamahal, hindi ka iiwan ng dakilang Diyos. Amen? Mga kapatid, bakit chapter 4 verse 1 ang aking unang talatang binanggit sa inyo? Ito po ay nang siya po'y magturo sa tabi ng dagat sa mga disciples at sa lahat ng mga taong sumunod sa Kanya. Ang sabi rito, siya'y muling nagpasimulang magturo sa tabi ng dagat at nagpipisan sa Kanya ang lubhang maraming tao. Ano pat siya'y lumulan sa isang daong, ship sa Ingles, barko, at siya'y naupo sa dagat. At ang buong karamihan ay nasa lupa sa tabi ng dagat. Mga kapatid, ilan ang teacher dito mga minamahal? Sa mga teacher, mga kapatid ko, meron akong tanong. After po ninyong magturo sa klase, ano po ang susunod nyong gagawin sa mga estudyante? Ano po? Exam. Amen po ba? Exam. Mga mahal. Ang mahal na Panginoon, mga kapatid, after niyang magturo maghapon sa mga apostol, dito sa 4:1 ng Mark, mga mahal, nagbigay siya ng actual exam sa kanyang mga disciples. Binigay ng dakilang Diyos yung exam, mga minamahal. Anong klase? Pagkatapos niyang magturo sa tabing dagat, dinala sila sa gitna po ng dagat. At pinaranas po sa kanila, mga mahal, yung napakalakas na bagyo. Amen. Praise the Lord. Mark chapter 4, verse 36 hanggang 41 po, mga mahal, ito po ang nangyari, mga kapatid. Sa Mark chapter 4, verse 36 hanggang 41, sabayan niyo po kami sa ating pagbabasa. Sa aklat ng San Marcos, Kapitulo 4, versikulo 36 hanggang 41. At pagkaiwan sa karamihan, ay kanilang dinala siya sa daong ayon sa kanyang kalagayan, at mayroon siyang kasamang ibang mga daong. At nagbango ng isang malakas na bagyo, at sinasalpukan ang daong ng mga alon, na anupat ang daong ay halos natitigib. At siya'y natutulog sa ulihan sa ibabaw ng kutsun. At siya'y ginising nila at sinabi sa kanya, Guro, wala bagang anuman sa iyo na mapahamak tayo? At gumising siya at sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, Pumayapa, tumahimik ka, at humimpil ang hangin at humusay na totoo ang panahon. At sinabi niya sa kanila, Bakit kayo nangatatakot? Wala pa baga kayong pananampalataya? Right. At sila'y nangatakot na lubha, at sila'y nangasasabihan, Sino nga ito na pati ng hangin at ng dagat ay tumatalima sa kanya? Lahat po ng anak ng Diyos magsabing, Praise the Lord, mga mahal. Amen. Nakita natin, mga kapatid ko, paano dinala ng dakilang Diyos ang kanyang mga apostol, actual exam, mga mahal. Sila'y naka-encounter po, mga kapatid, ng bagyong napakalakas. Alam niyo, mga kapatid, ang Book of Mark, ito po ay sinulat, mga minamahal, noong 70 AD, mga kapatid. Doon po sa, dito po, mga minamahal, sa puntong ito, mga kapatid ko, yun po yung pinakamalungkot na kwento, mga minamahal, ng Israel. Sinunog po yung templo, mga mahal, dinestroy yung temple, pinersecute po yung mga Kristiyano, mga mahal, ng panahon na yon. Kaya isa po sa nakapaloob, mga kapatid ko, sa story sa Book of Mark ay yung storm.
Mga mahal, pinapalakas po yung loob ng mga mananampalataya, mga kapatid. So ang pag-aaralan po natin ngayon, mula po sa the book of Mark, mga mahal, ay una, the raging storm. The raging storm, yung nagngangalit na bagyo na naranasan ng mga apostol. Pangalawa po ay the reactions of the disciples. Ano yung kanilang reaksyon sa gitna ng bagyo, mga minamahal. Pangatlo po ay the discovery of the disciples after the storms. Ano po yung natutunan nila after nilang dumaan sa bagyo? Lahat po magsabing praise the Lord. Sa panahon po, mga kapatid ko, ng maraming problema sa buhay, doon tayo maraming tanong, mga minamahal. Doon tayo nagkakaroon ng maraming tanong sa buhay. Sa panahon po na may bagyo ka sa buhay, isa lang din naman po ang tanong ng dakilang Diyos sa iyo. Ano yung kanyang tanong? Where is your faith? Amen po ba? Tayo po maraming tanong eh. Oy, mahal, ba't nagkaganito? Bakit ganon? Matapat naman ako sa mahal na Panginoon. Bakit mayroon akong pagsubok? Mga minamahal, balik na rin natin. Anong tinatanong ng dakilang Diyos sa mga apostol nung sila po'y humarap sa mga matinding bagyo? Sabi ng dakilang Diyos, where is your faith? Bakit kayo natatakot? Nasaan ang inyong pananampalataya? Amen? Alam niyo, ang Kristiyano, mga minamahal, minsan, ang tanong niya, anong kaugnayan sa buhay ko nitong ating pinag-aaralan, mga kapatid? Malaki po. Malaki. Yung panahon na nagturo ang dakilang Diyos sa mga apostol, sa panahon na nagtuturo ang mahal na Panginoon, hindi po alam ng mga nakikinig sa Kanya, mga inmahal, kung gaano kahalaga yung teaching. Pakinggan nyo. Maraming mga tao po, mga kapatid, siksikan po sila, mga minamahal, pero hindi po lahat ay seryoso sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Maraming hindi po nagpapahalaga, mga minamahal, sa mga teachings ng mahal na Panginoon. Dagdag ko lang po sa John chapter 6 verse 66 hanggang 68 po. Wala po sa ating slide, mga minamahal. Pakibasa po, mga kapatid. John chapter 6 verse 66 hanggang 68. Yung una pong makabasa, mga kapatid. Ayon sa John, Aklati Juan, Kapitulo 6, versikulo 66 hanggang 68 po. 68. 66 hanggang 68. Dahil dito'y marami sa kanya yung mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Sinabi nga ni Jesus sa 12 ibig baga ninyong magsialis din naman. Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Sa kanyang pangangaral, mga minamahal, dumating po yung punto na mas marami po yung tumalikod. Mas marami po yung hindi na inunawa yung teaching ng mahal na Panginoon. 12 lang ang natira. Sabi ng dakilang Diyos, kayo bang 12 rin aalis sa akin? Si Apostol Pedro, mga minamahal, na meron na po siyang spiritual wisdom, ang sabi niya, mahal na Panginoon, kanino kami pupunta? Kung kami tatalikod sa iyo, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Amen po. Praise the Lord. Ganon din po ngayon, mga minamahal. May mga Kristiyano pong hindi nila alam kung gaano kahalaga ang Bible study, ang preaching, mga kapatid. Hindi alam ng maraming Kristiyano, mga minamahal, na after tayong turuan ng mahal na Panginoon, mga minamahal ko, sa kanyang mga salita, kasunod niyan, pag hindi tayo nagbantay, kasunod niyan, actual exam sa ating mga buhay.
Pag-aralan mo, mga minamahal, basahin mo ang Bible. Basahin mo, mga kapatid ko, palagi ang Bible na may kasamang panalangin. Kapag nagturo ang dakilang Diyos sa kanyang mga disciples, sigurado yun kasunod. Mga mahal, tetestingin ng mahal na Panginoon ang kanyang mga listeners, kanyang mga estudyante. Kaya sabi ng ating beloved parents in the Lord, mga mahal, kapag naglingkod ka sa ating pinakamamahal na Kristo, ang trials chain, yung trials ay parang kadena yan, mga minamahal. Hindi mo lang napapansin, mga kapatid, na maubos, mga mahal, matapos ang buong paggising mo sa umaga, hanggang sa paglubog ng araw, mga minamahal, hindi mo lang namamalayan, pero overcomer ka. Amen? Araw-araw, mga minamahal ko, may mga pagsubok sa Kristiyano. Kaya mga mahal, ulitin ko po sa inyo, hindi po alam ng maraming mga Kristiyano sa panahon natin, after tayong makinig ng Word of God, katulad nito sa umagang ito, after tayong makinig ng salita ng Diyos, mga mahal, at matuto, mga kapatid, hindi pa tapos doon. Hindi natatapos doon, mga mahal. After mong isara yung Bible mo, mga kapatid ko, easy go lucky. Hindi ganon. Dadalhin tayo ng dakilang Diyos, mga mahal, sa actual exam ng ating mga buhay. Amen po? Alam niyo, mga minamahal, lagi pong nakikiusap si Satan sa mahal na Panginoon na hinihingi tayo sa mahal na Panginoon. Para ano? Para ligligin, mga mahal. Para laging testingin, mga kapatid. Tingnan niyo, Luke chapter 22, verse 31 hanggang 32 po, mga mahal. Basahin natin. Dito po sa aklat ng San Lucas, Kapitulo 22, versikulo 31 hanggang 32. Simon, Simon, narito, hinihingi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Yes. Datapwat ikaw ay pinamamanhi ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya at ikaw, kung makapagbalik ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Tingnan niyo, mga kapatid. Sabi ng dakilang Diyos, kasi po si Peter, careless siya eh. Mga minamahal. Minsan, mga kapatid, may mga pangako siya sa mahal na Panginoon na hindi niya na naintindihan. Sumusobra yung kanyang mga pangako. Ano yung kanyang mga pangako? Mahal na Panginoon, hindi ka mamamatay. Hindi ka mamamatay, paglalaban ka namin. Minsan sabihin ng dakilang Diyos, Satanas, lumagay ka sa likod ko. Sabi kay Peter, hindi mo pinag-iisip ang tungkol sa mahal na Panginoon, kundi sa tao. Lahat ng inaantok, magsabing, praise the Lord. Amen. Ilang minuto na lang, mga minamahal, uuwi na tayo. Amen po. Sayang naman, mga kapatid. Gising na tayo kanina. Ngayon pa tayo aantukin. Isang taktika ng kaawa yan, mga minamahal. Para hindi natin maintindihan ang Word of God. Para pagdating ng kung ano yung pinag-aralan natin ngayon, mga minamahal, diyan tayo tetestingin ang dakilang Diyos. Baka bukas makalawa, baka next week, baka next 2 weeks, mga minamahal. Subukan tayo ng dakilang Diyos ayon sa topic na ating pinag-aaralan. Paano kung hindi ka nakapakinggan? Paano kung hindi mo napakinggan, mga minamahal, ang ating aralin, mga kapatid? Baka sabihin mo, mga minamahal, malupit ang mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Kaya focus. Amen? Focus, mga minamahal. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin. Praise God. Praise God. Hallelujah. Praise God. Mark chapter 4, verse 37, may mahal, nabasa na natin ito kanina yata. Nagbangon ng isang malakas na bagyo't sinasalpukan ang daong ng mga alon na anupat ang daong ay halos natitigib, mga mahal. And there arose a great storm of wind and the waves beat into the ship, not daong, so that it was now full. Lulubog na, mga mahal, yung ship, mga kapatid. So, mga mahal, tingnan nyo, sa ating pong bansa, mga kapatid, kapag may paparating na bagyo,
meron po tayong weather forecast. Hindi po ba? Na yan po ang nagbibigay sa atin, mga minamahal, ng babala. Pag sinabi niyan, mga minamahal, na pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Yolanda. Di ba? Say praise the Lord. Tapos anong sasabihin, minamahal? Kaya lahat po ay pinag-iingat. Amen. Nadidetect po nila, mga minamahal, nadidetect ng pag-asa yung bagyong darating, mga kapatid ko. Pero yung mga apostol, hindi nila inaasahan yung bagyo. Hindi nila inaasahan na meron silang sasalubunging bagyo. Ngayon, mahal, basta sumunod lang sila sa mahal na Panginoon, alina, tayo'y maglayag. Ngayon, mahal, pagkatapos niyang magturo, maglayag tayo, mga kapatid. Sama lang sila ng sama. Ngayon, mahal, hindi nila alam, mga kapatid ko, doon sila sinubukan ng mahal na Panginoon. Naalala ko tuloy ang beloved pastor natin, beloved honorable pastor natin. Sabi niya, mga mahal, dapat may pagsubok ka o wala, dapat puno ka ng panalangin. Dapat laging ready, laging handa. Hindi yung pagdating ng pagsubok, saka ka dumadalangin. Amen po? Ngayon, mahal, napakatalino ng ating beloved honorable pastor, mga kapatid. Sabi niya, mga mahal, wala pang bagyo, maghanda ka na dati. Para pagdating ng bagyo, relax ka na lang. Amen? Storm, mga minamahal, ito po'y paglalarawan ng crisis sa ating mga buhay. So, 3 uri ng Kristiyano lang po ang narito sa ngayon, mga minamahal, sa church natin. 3 klaseng Kristiyano lang po. Pakinggan natin, mga minamahal. Una, kasalukuyang nasa gitna ka ng bagyo ngayon. Amen? Pangalawa, kaahon mo lang sa bagyo. Pangatlo po, papunta ka pa lang sa bagyo nang hindi mo alam. Amen po? Yung mga apostol, mga minamahal, hindi sila tumatawid sa, hindi nila tinatawid ang bagyo, mga kapatid ko, on their own. Hindi sila tumatawid sa bagyo nang sa kanila lang desisyon, mga minamahal. Naroon po, kasama nila ang mahal ng Panginoon sa gitna ng bagyo. Lahat magsabing, praise the Lord. Alam niyo, ang pinakamahirap, mga minamahal, pinakamahirap po na bagyo, mga kapatid, yung, alam mong lumalakad ka sa kalooban ng mahal ng Panginoon, pero padadaanin ka ng dakilang Diyos sa bagyo ng pagsubok. Yun minsan ang hindi natin maintindihan, lalo na po sa mga baguhan, mga minamahal. Kaya kapag dumarating po yung bagyo sa buhay ng Kristiyano, mga kapatid ko, minsan po nananalangin tayo, mahal ang Panginoon, bakit po may pagsubok akong pinagdadaanan, ginagawa ko naman ang iyong kalooban? Meron na po bang nanalangin na ganon, mga mahal? Bakit po ganon kaagad yung namumutawi sa labi ng Kristiyano, mga kapatid? Ano po ang dahilan? Una po, dahil inaasahan natin, mga minamahal, ini-expect natin na kapag ginagawa mo ang kalooban ng dakilang Diyos, ay wala ka ng pagsubok na kakaharapin. Wala ka ng pagsubok na dadaanan sapagkat napakainit mo sa mahal na Panginoon. Pangalawa po ay, dahil lagi po natin ini-expect, mga minamahal, na ang buhay ng Kristiyano ay easy life lang. Kaya hindi natin na paghahandaan minsan, mga mahal, yung mga pagsubok. Para sa akin po, mga kapatid, ang sarap ipangaral ng gospel, mga mahal, kapag na-overcome mo yung pagsubok. Amen? Say praise the Lord, mga mahal. Laging pinapaalala sa atin nating beloved parents in the Lord, hindi rosas lagi ang ating paglilingkod sa Diyos. Hindi laging rosas ang ating paglilingkod sa mahal ng Panginoon. Tandaan po natin itong Romans chapter 8 verse 28. Pakibasa po. Romans chapter 8 verse 28. May mahal? Ayon sa taga-Roma 8, versikulo 28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga
nagsisiibig sa Diyos sa mga tuwid bagay niyong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. Amen. Say, praise the Lord, mga mahal. And we know that all things work together for good to them that love God. Lahat ng bagay nagkakalakip-lakip, mga minamahal ko, sa mga umiibig sa dakilang Diyos. Lahat ng umiibig sa dakilang Diyos, magsabing praise the Lord. Sabi ng ating nabasa, lahat ng bagay nagkakalakip-lakip sa ikabubuti. Ibig sabihin, kapag mananampalataya ka, mga mahal, maganda o hindi maganda ang ating pinagdadaanan, mabuti sa iyo yan. Amen. May pagpapala o walang pagpapala, pagsubok o hindi, may mahal, nakakabuti sa atin yan. Lahat magsabing praise the Lord. Lahat po ng pinagdadaanan natin sa ating paglilingkod sa dakilang Diyos, madali man o mahirap, mga minamahal ko, dakilang Diyos ang nagpapahintulot. Tandaan po natin yun. Ano man ang ating pinagdadaanan sa buhay, madali man o mahirap, mga minamahal ko, Diyos ang nagpapahintulot. Dakilang Diyos ang may kagustuhan. Kung basahin natin ang Jeremiah chapter 10 verse 23, O Lord, I know that the way of man is not in himself. Mga minamahal, it is not in a man that walketh to direct his steps. Tingnan natin sa Tagalog. Sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 10, versikulo 23, O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Right. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Lahat magsabing praise the Lord. Hindi iyong tao, mga minamahal, na sabi ron, ang magtutuwid ng kanyang hakbang. Say praise the Lord. Once na tayo po'y nakakilala na sa mahal na Panginoon, naglilingkod sa dakilang Diyos, siya nang huhubog sa ating buhay. Amen. Hindi na ikaw, mga minamahal, ang pipili ng iyong bukas. Ang mahal na Panginoon ang siyang maghahakbang ng ating mga paa. Lahat magsabing amen. O mahal. I know that the way of man is not in himself. Sabi rito, it is not in man that walketh to direct his steps, mga kapatid. Amen. Kaya sa mga apostol po, mga minamahal, okay lang po yung pinagdadaanan nilang bagyo. Kasi kasama naman nila ang mahal na Panginoon natin. Amen? Dahil kapag kasama mo ang mahal na Panginoon, mga mahal, sa gitna ng pagsubok, at ikaw po ay nasa kalooban ng dakilang Diyos, wala kang dapat katakutan. Wala kang dapat pangambahan. At tandaan po natin ito, walang bagyo na hindi tumitigil. Amen po. Maniniwala ba kayo, mga mahal, na nagkaroon ako ng pagsubok 10 years? Kahabagan ng dakilang Diyos, ito nakatayo pa rin tayo. Amen? Kahabagan ng dakilang Diyos, ito, mga mahal, ramdam na ramdam ko pa rin ang matamis na presensya ng mahal na Panginoon. Meaning, hindi ako iniiwan ni sandali man. Hindi nag-iiwan ang mahal na Panginoon lalo sa gitna ng pagsubok. Amen po ba? Alamin natin, mga mahal, kung ang bagyo ng buhay, mga minamahal ko, ay bunga ng pagsuway. Meron pong mga bagyo sa buhay ng tao na hindi naman po trials, hindi naman po paghubog ng dakilang Diyos, kundi ito po ay bagyo, mga minamahal, bunga ng pagsuway, mga kapatid. Ang nakakatakot po ron, mga minamahal ko, ay katulad po ni Jonah. Sino nakakakilala kay Jonah, mga mahal? Si Jonas, mga kapatid. Si Jonah po siya po'y tumakas sa tawag ng Diyos. Tinakasan niya ang pagtawag ng dakilang Diyos sa kanya, mga minamahal ko. Kaya dumating po yung bagyo sa kanyang buhay. At mga minamahal, nung nakasakay po siya ng barko, inutusan siya ng dakilang Diyos, mga kapatid, na Jonah, pumunta ka sa Ninibe, pangaralan mo sila. Sabihin mo sa kanila, mula sa araw na ito, 40 days mula sa araw na ito, gugunawin ko ang Ninibe. Pumunta ka sa Ninibe. Nakikinig po ba kayo? Pero hindi pumunta si Jonah. Matigas ang ulo ni Jonah. Pumunta siya sa Tarsis.
Sa Tarsis, mga minamahal, sumakay siya ng barko, mura lang yung kanyang pamasahe. Pero ang kapalit nun, mga kapatid ko, ay dilubyo sa kanyang buhay. May mahal, siya po ay sumakay ng barko at yung barko po ay natikib ng bagyo. Sumalubong sa bagyo, mga minamahal, at mawawasak na yung barko nila, mga kapatid. Siya lang ang nagkasala sa dakilang Diyos, mga minamahal. Pero dito po sa ating babasahin, maging yung mga kasama ni Jonah sa loob ng barko, mga minamahal ko'y mapapahamak din. Tingnan nyo, mga minamahal. Jonah chapter 1, verse 1 hanggang 7 po. Basahin natin. Tagalog na po. Ayon sa Jonah 1, versikulo 1 hanggang 7. Ang salita nga ng Panginoon ay dumating kay Jonah na anak ni Amittai na nagsasabi, "Bumangon ka, pumaroon ka sa Nineveh, sa malaking bayang iyon, at humiyaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harap ko." Ngunit si Jonah ay bumangon upang tumakas na patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon, at sila'y lumusong sa Jope at nakasumpong ng sasakyan na patungo sa Tarsis. Sa gayoy, nagbayad siya ng mga upa niyaon at siya'y lumulan upang yumaong kasama nila sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Ngunit ang Panginoon ay nagpasapit ng malakas na hangin sa dagat at nagkaroon ng malakas na unos sa dagat na anupat ang sasakyan ay halos nasira. Amen. Nang magkagayoy, nangatakot ang mga taong dagat at dumaing ang bawat tao sa kaniyang Diyos at kanilang inihagis sa dagat ang mga daladalahang mga sasakyan upang makapagpagaan sa kanila. Ngunit si Jonas ay bumaba sa pinakaloob ng bahagi ng sasakyan at siya'y nahiga at nakatulog ng mahimbing. Sa gayoy lumapit sa kanya ang puno ng sasakyan at sinabi sa kanya, "Ano ang inakala mo? O matutulugin, bumangon ka, tumawag ka sa Diyos, baka sakaling alalahanin ng Diyos tayo upang huwag tayong mga matay." 7. At sinabi sa bawat isa sa kanila, sa kanyang kasama, "Magsiparito kayo at tayo nga sa palaran upang ating malaman kung dahil kanino dumating ang kasamang ito sa atin." Sa gayoy, magsapalaran sila at ang palad ay nahulog kay Jonas. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Dahil po kay Jonah, mga kapatid ko, mapapahamak po ang mga tao sa buong barko, mga minamahal. Natakot si Jonah na sumunod sa nais ng mahal na Panginoon natin sa gusto ng dakilang Diyos. Bakit po? Nineveh was a powerful and wicked city, mga minamahal. Assyria ng mga tao ron, mga kapatid, sa Nineveh. At lumaki si Jonah po, mga minamahal ko, na may takot sa dakilang Diyos, pero mga minamahal, ayaw niyang pangaralan yung Assyrian, mga kapatid. Bakit po, mga minamahal? Yung Assyrian, mga minamahal, ay kalaban po ng Israel. At ang Assyrian, mga minamahal, mapapangis ang mga tao ron. Sa tapang po ng mga tao ron, mga minamahal ko, binabalatan po ng buhay ang kanilang mga kaaway. Lahat ng inaantok magsabing amen. Gising pa po. Sa inis po ni Jonah, mga minamahal, sa Nineveh, mga kapatid, ang sabi po ng Bible, he didn't want them to receive God's mercy, mga minamahal. Naging maramot po si Jonah, mga kapatid, sa Nineveh. Ang ginawa po ni Jonah sa takot niya, mga minamahal, umiwas siya sa utos ng dakilang Diyos. Pakinggan niyo po, mga minamahal. Jonah ran, but running got him into worse trouble. Tumakas si Jonah, tumakbo siya sa tawag ng Diyos, mga minamahal. Umiwas siya sa tawag ng mahal na Panginoon.
At yun po ang naging dahilan na mas naging worse yung kanyang kalagayan. Mga kapatid, siya po'y inihulog sa dagat at siya po'y kinain, mga mahal, ng malaking isda. At siya po ay nagsuffer, mga minamahal, para siyang nasa impyerno, sabi ng Bible. Para siyang nasa hell, sa loob po ng isda, mga minamahal, 3 days. At nung siya po'y magsisi doon, mga kapatid, iniluwa siya ng isdang malaki. At nang siya po, mga minamahal ko, ay siya po ay palabasin ng isdang minamahal, pagbagsak niya, nasa Ninive siya. Amen. Kung saan siya inuutusan ng dakilang Diyos, mga minamahal ko. Kaya mga kapatid, alam nyo, mahirap pong tumanggi sa kalooban ng mahal na Panginoon. Ang pagtanggi po sa plano ng dakilang Diyos sa buhay natin, yan po ay pagpasok sa problema at kaguluhan sa buhay. Amen? Pag iniwasan po natin ang tawag ng Diyos, ng mahal na Panginoon, umiwas tayo sa kalooban ng dakilang Diyos, yan po ay pagpasok mo, mga minamahal, sa problema at sa magulong buhay. Kaya mga kapatid, naging disobedience po si Jonah ron. Bakit hindi po sumunod si Jonah, mga minamahal ko, sa pinag-uutos ng dakilang Diyos? Kawalan po niya ng pagpapahalaga sa mga kaluluwa. Say amen? Yun ang dahilan. Kawalan niya ng pagpapahalaga sa kaluluwa, kawalan niya ng pagpapahalaga sa utos ng dakilang Diyos, kawalan niya ng pananampalataya at pagtakas sa presensya ng mahal na Panginoon. In the end, mga mahal, naunawaan ni Jonah, mga kapatid ko, yung pinakamabuting bagay sa buhay. Yung sumunod na lang sa dakilang Diyos. Amen. Na-realize niya, mga minamahal, sa pagtanggi-tanggi niya sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid, walang pinakamainam kundi sumunod na lang. Amen. Praise the Lord. Kaya naging mabait po si Jonah. Bandang huli, mga minamahal, naging mabait siya sa pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Nung matanggap niya, mga mahal, yung consequences ng kanya pong pag-iwas sa utos ng dakilang Diyos. Imagine, kainin ka ng isdang malaki. Doon ka sa loob ng tiyan ng isda, mga minamahal, 3 days. Imposible talagang mabuhay ka pa ron. Dahil yung isda, meron po siyang digestive organ. Gumagana yon, mga minamahal, araw-araw. Gigilingin ka nun. Amen ba? Pero si Jonah, 3 days, mga minamahal, hindi siya namatay. Palakpakan nga po natin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga kapatid. Amen. Kaya mahirap pong mag-disobey. Mahirap, mga minamahal. Disobeying God is running away from God. Say amen. Say praise the Lord. Pag-disobey sa mahal na Panginoon, mga mahal, sign yan ng tumatakbo ka, mga mahal, sa kalooban ng dakilang Diyos. Iniiwasan mo ang kalooban ng dakilang Diyos. At it is a horrible thing, mga mahal, kapag iniwasan mo ang mahal na Panginoon. Isang kakilakilabot na bagay kapag umiwas tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon. So we cannot run away from God. Hindi tayo makakatakas. Amen po. Pag tinawag ka ng dakilang Diyos, mga minamahal, sunod-sunuran lang tayo sa mahal na Panginoon. Anong gusto natin, mga kapatid? Tayo po ay iiskapong muli sa mahal na Panginoon. Hindi tayo muling susunod sa dakilang Diyos. Sinong sasalo sa atin? Ang devil. Amen po. Kaya sabi ng Psalms 139, verse 7 hanggang 10, mga kapatid, sabi dito, where can I go from your spirit? Sabi dito. Or where can I flee from your presence? Saan ako magtatago? Mahal na Panginoon, saan ako magtatago para taguan kita? Tingnan niyo, mahal. Tagalog po. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 139, ang talata ay 7 hanggang 10. Saan ako paroroon na mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? Kung sumampa ako sa langit, nandiyan ka. Amen. Kung gawin ko ang aking higaan sa Siol, narito, ikaw ay nandoon. Right. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga
at tumahan sa pinakadulong bahagi ng dagat. Doon may papatnubayan ako ng iyong kamay, at ang iyong kanang kamay ay hahawak sa akin. Lahat magsabing, praise the Lord, mga minamahal. Purihin ang mahal na Panginoon. Saan ako magtatago sa iyo, O Diyos, mahal na Panginoon? Amen. Saan ako tatago sa iyong espiritu? Kung magtatago ako sa langit, nandun ka. Kung magtatago ako sa impyerno, nandun ka. Amen. Kung magtatago ako sa dilim, nandun ka. Oy, mahal, wala tayong takas talaga. You cannot run away from God. Amen. Praise the Lord. Pasiglang palakpak po sa ating dakilang Diyos. Yung nakakagising na palakpak, mga mahal, sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sinadya po ni Jonah na gawin po ang pagsuway sa ating mahal na Panginoon. Utos ng dakilang Diyos na pumunta siya, mga minamahal, sa Ninive, pero ayaw niyang sumunod. Nagpunta siya sa Tarsis, mga minamahal. Opposite po ito sa Ninive, mga kapatid. Marami pong Kristiyano, mga minamahal, nag-disobey po sa ating dakilang Diyos. Out of ignorance, masasabi ko. Hindi naintindihan, mga minamahal, gaano kahalaga ang maglingkod sa mahal na Panginoon. Punong-puno ka ng kagalakan, kapayapaan. Ingatan ka ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Pagpapalain ka ng dakilang Diyos. Magyong hindi mo pinapanalangin, pero kailangan mo ibibigay ng dakilang Diyos yan. Magugulat ka. Amen po ba? Say praise the Lord. Kapag ang Kristiyano po, mga minamahal, ay nag-disobey lagi sa dakilang Diyos, ang tawag po diyan, mga minamahal, immaturity in faith. Immaturity ang pananampalataya. Out of weakness. Amen. Must now overcome ka ng iyong kahinaan, may mahal. Ganyan po, mga kapatid ko, ang resulta kapag na-disobey natin ang mahal na Panginoon. Amen. Si Jonah po, tulad po natin yan. Tao rin yan, mga minamahal, katulad natin. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Bakit ginawa ni Jonah, mga kapatid ko, siya po'y sumuway, mga kapatid, sa dakilang Diyos? Deliberately. May mahal. Sinadya talaga niya, mga kapatid. Amen? Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Alam niyo, ang utos ng dakilang Diyos hindi nagbabago. Hindi nagbabago ang mahal na Panginoon. Hindi niya pwedeng baguhin kung anong tawag niya sa iyo, kung anong tawag niya sa atin. Tingnan natin ang Romans chapter 11 verse 29. Mga minamahal, sa English po, mga kapatid, ganito. For the gift and the calling of God are irrevocable. Ano yung irrevocable? Hindi kayang burahin. Amen. Ulitin natin, mga minamahal, sa English. For the gift and the calling of God are irrevocable. Mga minamahal. Kahit si Satanas, hindi niya kayang burahin yung calling mo. Amen ba? Kahit sino mo mahal, hindi kayang burahin ang calling natin, mga kapatid. Tingnan niyo sa Tagalog po, Romans 11:29. Ayon sa mga taga-Roma, 11, versikulo 29. Sapagkat ang mga kaloob at ang pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang kaloob at ang pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago. Amen. Praise the Lord. Kaya, hindi natin pwedeng takasan ng dakilang Diyos sa pagkatawag niya sa atin. Kung inuutusan tayo ng mahal na Panginoon, may mahal, nakakatakot pong tumanggi. Amen ba? Kasi bakit po? Pakinggan nyo. Bakit nakakatakot tumanggi? Bakit nakakatakot tumakas, mga mahal, sa duty natin sa mahal na Panginoon? Kasi po, pati mga taong wala namang kaalam-alam sa pangyayari, mga minamahal, na dadamay. Amen? Si Jonah, mga kapatid, nung sumakay siya ng barko, siya lang ang may kasalanan sa dakilang Diyos. Lahat ng tao sa barko mapapahamak. Sila po'y nagpanik na, mga minamahal. Nagpanik na. Simple lang po si Jonah, patulog-tulog lang. Sabi po nung kapitan, ang tuking tao ito, matutuluging tao ito, gumising ka dyan, manalangin ka sa Diyos mo.
para maligtas tayo. Ano sabi ni Jonah? Simple lang. Ihagis nyo lang po ako sa dagat, titigil ang bagyo. Nakikinig po ba? Lahat magsabing praise the Lord? Nahintakutan na, sabi nga ng Bible, may mahal lang, nagtatapon na sila ng gamit. Nagtatapon na may mahal ng mga gamit. Dahil, mangin mahal, nasa panganib na sila. Pero si Jonah, mangin mahal, siguro painat-inat pa siya bagong gising. Tapon niyo lang po ako sa dagat, titigil po ang bagyo. Ako po ang dahilan kung bakit nagkakaganito tayo. Bakit? Tumakas ako sa tawag ng Diyos. Amen ba? Pagkatapon sa kanya, humimpil mga minamahal, humusay ang panahon. Gumanda ang panahon. Praise the Lord, mga mahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Amen. Kaya nasasabi ko, mga mahal, kapag tayo po'y tumatanggi sa panawagan ng dakilang Diyos, pati mga taong wala pong kaalam-alam sa pangyayari na dadamay. Palulubugin ng dakilang Diyos ang buong barko dahil lamang sa isang Jonah na masuwayin sa ating dakilang Diyos. Alam niyo mga minamahal, inaalaw ng mahal na Panginoon ang bagyo sa ating buhay. Inaalaw ng dakilang Diyos ang mga bagyo sa ating buhay, mga pagsubok sa ating buhay. Huwag nating kalilimutan yung sinasabi ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Experience is the best teacher. Amen? Experience is the best teacher. Gusto kasi ng dakilang Diyos, turuan niya yung kanyang mga alagad ng isang lesson, mga minamahal, na hindi nila matututunan, mga kapatid ko, kahit sa Bible school. Amen? Kung hindi sila dadaan sa bagyo ng pagsubok, mga minamahal ko, walang experience, puro theory, mga minamahal, useless. Tingnan niyo yung ibang fellowship. Yung ibang fellowship, mga minamahal, ilang diploma na yung kanilang nakuha sa Bible school. Pero kung ikumpara, mga minamahal, sa mga mananampalataya ng Jesus Miracle Crusade, hindi pa sila karapat-dapat maging choir member dito. Bakit? Full of experience ang Jesus Miracle Crusade. Amen? Haanin mo, mga minamahal, yung puro theory. Walang experience. Ito na ang sagot mo, mahal, kung bakit ang tanong, bakit ang dami nating trials, pagsubok. Nasa panahon ka po ng experience. At yung experience na yan, mahal, darating ang panahon, magagamit mo yan para sa mga taong nanghihina, mahal. Sa mga Kristiyanong ililigtas pa ng mahal na Panginoon. Kaya sabi ng mahal na Panginoon kay Peter, mahal, Peter, hinihingi ka ni Satanas sa akin para ligligin ka niya. Subalit, sabi ng mahal na Panginoon, ipinamamanhik ko sa iyo, huwag magkulang ang iyong pananampalataya. At pagkapanumbalik mo, sabi ng mahal na Panginoon, patibayin mo ang mga kapatid mo. Amen? Say praise the Lord. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya mga kapatid, naunawaan natin ngayon, mga mahal, bakit tayo may mga trials, may mga pagsubok sa buhay? Higit pa yan sa Bible school. Amen? Sabi ni Habakuk, mga mahal, chapter 3, hindi man ako makaani sa aking tanim, hindi man magmultiply yung aking mga hayop, hindi man ako pagpalain sa taon na ito, yet I will rejoice, sabi niya. Magagalak pa rin ako sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya ang Kristiyano, mga minamahal, ganon, mga kapatid. Parang si Job lang. Parang si Job lang, mga minamahal. Si Job, ano bang ginagawa niya? Tuwing umaga, pagising niya sa umaga, 10 yung kanyang mga anak. 10 hain yung kanya pong inilalatag, mga minamahal, sa paanan ng mahal na Panginoon. Ano sabi niya? Naghahandog po ko, mahal na Panginoon, para sa aking 10 anak. Sapagkat hindi ko po alam kung anong ginawa nila sa magdamag. Hindi ko alam kung sila'y nagkasala sa iyo, O Diyos, sa nagdaang gabi. Kaya alang-alang sa iyong abang lingkod, patawarin mo po ang aking mga anak. Naghahain siya. O mahal, matuwid siya, mga kapatid. Pero isang umaga, mahal, paggising niyang umaga, humahangos po yung kanyang mga tauhan. Sabi ng kanyang mga tauhan, mga minamahal, Job, may dumating na ipo-ipo, may dumating na bagyo sa iyong mga bahay, nangawasak ang iyong mga bahay. Job,
yung mga anak mo nangamatay lahat, nataganan ng iyong bahay. Job, yung mga hayupan mo pinagnanakaw, wala nang natira. Pero anong ginawa ni Job? Lumabas siya ng bahay at siya po'y lumuhod. Sabi niya, purihin ang Panginoon. Amen? Purihin ang mahal na Panginoon. Siyang nagbigay, siyang nag-alis, siyang bumawi. Amen ba? Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin. Ay mahal. Kaya mga kapatid ko, gusto rin ang dakilang Diyos sa atin na tayo'y turuan. Mga minamahal, turuan tayo hindi lang sa pagbabasa, kundi sa experience, mga kapatid ko. Sa pamamagitan ng ating mga trials, mga kapatid, matututo tayo dyan. Kaya unang itinuturo ng dakilang Diyos sa atin, may mahal, unbeatable faith. Ano yun? Walang kapantay na pananampalataya, mga minamahal. Amen po ba, mga kapatid? Praise the Lord, may mahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya mga mahal, sa umagang ito, mga kapatid, alayan natin ang isang magandang awitin, ang dakilang Diyos natin. May mahal, tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Amen. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the floods. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the light, and I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know
Patuloy kong itataas ang kamay dahil ikaw, Diyos na buhay sa gitna ng alon at bagyo at ang pagsubok ay bumayo. Patuloy kong itataas ang kamay dahil ika'y Diyos na buhay sa gitna ng alon at bagyo at ang pagsubok ay bumayo. Patuloy kong itataas ang kamay dahil ika'y Diyos na buhay. Hallelujah. May mahal, bago natin awitin muli ang awiting ito, manatili ang mga anak ng Diyos. Huwag kayong matakot sa pagsubok. Huwag kayong matakot sa pagdating ng pagsubok. Wala pong anak ng Diyos na ginamit mightily nang hindi dumaan sa pagsubok. Kapag dinadaan ka ng dakilang Diyos sa pagsubok, na para bagang hindi mo na kaya, plano ng Diyos yan. Dahil gagamitin ka niya. Future, may mahal. Gagamitin ka niya. Nililinis ka lang ng mahal ang Panginoon. Tandaan natin yon. Lahat ng ginamit ng dakilang Diyos, mightily, nakapagligtas ng maraming kaluluwa. Lahat yan dumaan sa pagsubok. Panliliglig ng inahal ng Diablo. Discouragement. Obstacle marami. Humahadlang marami. Maging mga loved ones natin, may mahal, hindi tayo maintindihan. Mga unbeliever, mga loved ones natin. Pagpatuloy ka lang, may mahal. Patuloy lang. Kahit pinagtatawanan ka, kahit inuusig ka, kahit nilalait ka, ang dahil kay Kristo. Magpatuloy ka. Gagamitin ka ng Diyos. Hallelujah. Wala pong makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Romans chapter 8, verse 35 to 39. Kahit tabak, kahit mag-uusig, kahubaran, kagutuman, hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Hallelujah! Magpatuloy ka. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. And in the power of His might. Be strong. Be revived. Be strong. God will use you mightily. Hallelujah. Sa gitna ng alon at bagyo, at ang pagsubok ay bumabayo, patuloy kong itataas ang kamay dahil ika'y Diyos na buhay
Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, dakilang Diyos. O Cristo Word, O God. God bless you po, Brother Jim Pritchett, Brother Nilo D. Guzman. Hallelujah. Sa atin na pakinggan ng salita ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Ang sabi nga po, hallelujah, hallelujah sa ating napag-aralan. Huwag lang po tayong bumitaw, patuloy po tayong umasa, hallelujah. Patuloy po tayong kumapit, hallelujah, sa ating pinakamahal na Panginoon. Ano ang sabi, hallelujah, unbeatable faith, hallelujah. Panampalataya hanggang dulo, hallelujah, hallelujah. Ito po, hallelujah, ang nais ng ating pinakamahal na Panginoon. Wala makapakiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Maliban na lamang kung tayo mismo ang hiwalay sa ating pinakamahal, Panginoon. Kaya kung ating pong sisiyatin, hallelujah, ang labanang ito, hallelujah, magpatuloy lang tayo, hallelujah, ang dulo po nito ay tagumpay na ibibigay sa atin ng ating pinakamahal, Panginoon, hallelujah. Huwag humiwalay sa aral ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah, hindi nagkulang, hindi nagsisi, hindi nagkamali ang ating dakilang Diyos kung bakit tayo po ay dinala ng ating pinakamahal na Panginoon sa kanyang banal na gawain. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Opo, dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa dakilat makapangyarihan pangalan niyo po, mahal na Panginoon. Maraming salamat, minsanan pa, hallelujah, sa mga salita na aming napakinggan, dakilang Diyos, na nagpapatibay, hallelujah, nagbibigay gabay, hallelujah, sa aming paglilingkod sa iyo. Kaya maraming salamat, mahal na Panginoon, sa tunay na ebanghelyo ng kaligtasan, na tunay na aming maaasahan sa aming paglilingkod sa iyo, aming dakilang Diyos. Patuloy po kami, nagsusumamo, nagpapakumbaba. So, nang dalangin po ng aming beloved ng mga pastor, will this Dalminder in time prophet, O God. Kami po ay patuloy na magpapakumbaba, humingi ng kapatawaran sa lahat po namin ang mga pagkukulang, pagkakasala sa iyo. At dinadalangin po namin dakilang Diyos, humingi po kami, dagdagan niyo po ang aming panampalataya sa iyo. Dagdagan niyo po ang aming kaalaman. Hallelujah. Sa iyong mga salita, O God, ang siya namin magagamit sa aming araw-araw na po pamumuhay. At ito po aming pinakamahal na Panginoon. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa tunay na pastor yung binigay sa amin para kami ay lubusang sumampalataya sa iyo. Aming marinig ang tunay na ebanghelyo ng kaligtasan, kalakip ang kapangyarihan, hallelujah, na nagmumula sa iyo. Hallelujah, maraming salamat, mahal na Panginoon, sa mga dapat mga aral, mga gawas yung banal na iglesia. Sa aming blood and praise the Lord, ka na patuloy yung ginagamit. Dalangin po namin ang aming pinakamahal na Panginoon. Patuloy yung pagpalain po na ng Panginoon yung banal na iglesia. Sa dakaw na rito magmula, hallelujah, sa bawat membro ng ibanal na iglesia, mahal na Panginoon. Bless us, O God, magmula sa material, physical, nautigit sa amin pong mga spiritual. Pangawakan niyo po ang bot isa amin, aming dakilang Diyos. Ito po ay sa matdalangin sa mga parang pangalan ni Jesus. Lahat po magsabing Amen. Hallelujah. At ating po, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ating sa ating mga pangailangan. Isipin po natin, kamay natin Brother Pastor, ang siya po naglilian sa bawat isa atin. Bilang point of contact, isang kamay po sa ating ulo, at isang kamay hallelujah sa parte ng ating karamdaman. Isipin po natin ang kamay natin Brother Pastor, ang siya po naglilian sa bawat isa atin. Opo, aming pinakamahal na Panginoon, narito po kami dakilang Diyos sa inyong pangailangan sa iyo. Mahal na Panginoon, hallelujah, wala po kayong magawa sa kanang amin. Kami pa'y lubusang sumampalataya sa iyo, dakilang Diyos. Hallelujah, so nang dalangin po ng aming Bible Pastor, will disrupt the Almeida yung time prophet, O God. Aming pinapalaya sa dakilat mga parang pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Lahat ng ori ng karamdaman, hallelujah, di ba niyo mga problema karamdaman, sakit sa puso, anong ori ng karamdaman, demons cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, mga pagsubok, problema, lahat ng ori ng gawa ng kaaway, panlilin ng demons cast out in Jesus' name. Hallelujah, kahirapan, panglupaypay, demons cast out in the mighty name of Jesus. Lahat ng ori ng gawa ng kaaway ay pinapalayas in the mighty name of Jesus. Cast out. Be healed in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Ating palapakan natin, pinakamahal Panginoon. Hallelujah. At patuloy po natin, papunin natin, dakilang Diyos, sa pangamitan natin pagsigaw, hallelujah, praise the Lord. May kasama lukso po. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ating palapakan natin, pinakamahal Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, God bless you po. Patuloy po umaten. We love you for the Lord, but there is Jesus.
loves you more. Amen. Hallelujah. Sa ating pagpatuloy, narito po tayo sa ating mga announcement. At bago po yan, abang narito po, lumalapit po ang ating beloved adults choir para po sa ating special love offering. Kindly po. Special love offering po tayo. Amen. At aking tinatawagan po ating brother Doming Jimenez upang ipanalangin po ang ating special love offering. Amen. Ating special love offering, ating po yan ginagamit sa improvement po ng ating banal na iglesia. Ongoing po ang ating mga projects po, kaya doon po yan pumupunta ang ating mga special love offering. Amen. Praise the Lord. At narito po ating mahal kapatid, Brother Doming Jimenez. Hallelujah sa ating panalangin para sa special love offering. Amen. Tayo po'y manalangin. Dakila at pagpala namin nga mami sa pa kami dumadalangin at lumalapit siya, Panginoon, na nawa ang mga pagpapalang ito ang naming ihahandog sa iyo, mahal Panginoon, misang panabasbasan mo po ito at patuloy mo pong ibuo sa mga pagpapala at patuloy mo, mahal Panginoon, na pagpalain ang mga kapatiran namin na matapat at patuloy na sumusuporta sa iyong gawain. Minsan pa man na pagpalain mo, maging ang mga kapatiran namin na walang maibigay ikaw ang patuloy na magpala. Sumami kami sa pama ito, kami samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Come, let us offer the sacrifice of praise. Come, let us offer the sacrifice of praise. The fruit of our lips give thanks. The fruit of our lips give thanks. Come and offer sacrifices. Come and offer praises to the Lord. Come, let us offer the sacrifice of praise. Come, let us offer the sacrifice of praise. The fruit of our lips give thanks. The fruit of our lips give thanks. Come and offer sacrifices. Come and offer praises to the Lord. Saan na't ialay ang ating pagpupuri? Tayo na't ialay ang ating pagpupuri. Pasasalamat sa Kanya. Pasasalamat sa Kanya. Inialay ang pagpupuri, pagpupuri sa ating Panginoon. Inialay ang pagpupuri, pagpupuri sa ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Hallelujah. At tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga announcement. Regular po ating services. Hallelujah. Dito po sa dako ng alas asin. 3 beses po tayo sa loob ng isang linggo. Araw ng Miyerkules, launa hanggang alas 5 po ng hapon na ating midweek service. Overnight prayer tulad po nito, alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga, araw ng Sabado. General service po natin tuwing Sunday, alas 9 po ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. At meron po tayong radio program sa ating main church. Bali, Jesus Miracle Hour po, DCME, 1530 kHz, EM Van. Pagmula ng Monday hanggang Sabado or Monday to Saturday, 11 p.m. until 12 midnight. Then meron po tayong TV program, PTV4, every Saturday lamang po yan, 10:30 po ng hating gabi hanggang 12 midnight. Sa mga baguhan dyan po, hallelujah. Madalas po ating mga pakinggan dyan ang pangaral ng ating Bible Pastor, kalagdagan ng ating panampalataya at mga buhay na patuto. Live webcast po natin. Mayroon po tayong Facebook page, GMCI Malas Asin Bataan. Bali, Jesus Miracle Hour po natin. Dito po sa sariling ating mismo po yan. Hallelujah. Alas 7 ng gabi hanggang alas 8 po ng hapon. Monday to Saturday.
Pasubukan nyo, pilitin nyo po na talagang makapagpanood dahil karagdagang spiritual wisdom. Diyan po madalas, hallelujah, ay pinangaral natin yung preacher, lalo po sa mga baguhan, lalo sa nag-aalinlangan about doktrina po natin, hallelujah, karagdagan ng ating pananampalataya. Then for prayer and counseling, 0917-675-5160. 0917-675-5160. Amen. Praise the Lord. At yun na lamang po. Sa ating closing period, nandito po ating beloved preacher, Joe Macario. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Amen. God bless you po. Mahal na Isus, sa mga banal, sa baon ng dalangin po naming minamahal at ginala na pastor, aming pinapabot, papurit, pasasalamat sa dakilang Ama, sa tagumpay po na pananabahan sa pong ito. Salamat po sa pagpalat ko ng isip mula sa bagyong CG Pulsong, sa Limsong, mag-isang manak niya po nagpasalamat sa kabutin ginawa niya po sa wad sa kanas sa mga tinang kuwarig at patuloy. Pagkilos, pabawat isa sa amin ng Santong Espiritu, itong aming kalakasan, ito aming tagumpay ng paglilingkod sa dakilang Ama. Salamat din po sa manak niya po na walang sawa po, nagkakaloob na matatapat ng kanilang may 10 bahagit maghandog, maging patuloy nagkakaloob po ng special offering ang moral. Higit po aming sasalamatan po ay masalita nila na po ay moral sa umaga po ito aming pinakmamahal na po Jesus. Ito ang nagsisilbing pagkain po namin mga kaluluwa, pinakmamahal na po Jesus. Sa pansamantalang pag-iwalay po namin sa umaga po ito, iwalay niyo po ang bawat isa po sa amin, subalit matili po ang Santong Espiritu sa bawat isa po sa amin, ang banal hanggang sa aming mga tahanan, aming pinakmamahal na po Jesus. At sa araw po ng bukas, ang ulan, ibalik niyo pong muli, mga kapatiran po na, narito sa gabi pong ito ulan, sila po namin nakapiling sa gabi pong ito, sila rin paidanin mo sa araw ng bukas sa aming pananambahan, sa pangalan ni Jesus. Amen.